makakausap mo natin si MMDA Chairman Francis Tolentino kaugnay ho ng mga ipinapatupad ngayong mga traffic rules and regulations, mga pagkaunti hong pagbabago dahil nga po dito sa dinaraos na World Economic Forum dito sa ating bansa. Chairman Tolentino, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, Susan. Magandang hapon sa inyo mga taga-Subaybay. Unahin muna natin dito sa may bahagi ng Makati kung saan ginaganap itong World Economic Forum. Ano ho ba ang ibigay niyong advisory sa ating mga motorista, lalo na ngayong hapon na tayo mga motorista ho, mga galing sa opisina, ay uuwi na sa kanilang mga bahay at may mga dalas sasakyan? Yung paligid po, Makati Shangri-La, medyo maigpit po yan. Not just sa traffic but security. So, ang mungkahi po natin makakaiwas-iwas ka tayo doon sa area ng Makati ngayon. Malaking bagay po yan, hindi lang sa batas trapiko, kung hindi para na rin sa ating mga panauhin. At ngayon hapon po, kadadaan lang po first batch, lahat po ng ating mga binato, ito po ang PICC. So, ano po yung dinadaan ng ruta nito? Ito pong Buendia at saka itong EDSA papunta po ng Apagal. Ito po yung EDSA extension. So, ngayon napatupad kami ng one lane, designated lane para sa World Economic Forum Delhi na kung saan makakadaan sila unhampered. Kanina pa ako nag-ulit at papunta na rin po ako doon ngayon. Dito po sa Boulevard, may flyover po tayo dyan. So, tuloy-tuloy po yan hanggang Makapagal, hanggang PICC. Ang ating pong abiso ay hanggang alas 11 ng gabi. Kung medyo pagbigyan muna natin yung ating mga bisita, ganito na rin po yung ginawa ng mga truck operators na hindi sila dadaan muna ng mula Cavite papunta ng Heritage Area hanggang alas 11 ng gabi hanggang Osmeña Highway. Ganon din po yung pa southbound. So, ito po hanggang ngayon lang naman pong gabing ito na hinihiling natin sa ating mga motorista. Dahil nga po dito sa dinadaos ng World Economic Forum. Pero bukas, ano ho ang aasahan ng ating mga motorista doon sa mga lugar kung saan ipinatupad itong mga modified truck ban? Opo, bukas po tapos na yung modified truck ban. Balik na po tayo dati sa 6 to 10. Hindi na po i-apply yung modified truck ban. At yung World Economic Forum ay magtatapos na rin po sa gabi. Ang inaasahan na lang po natin bukas, meron pong gagawing reblocking ang DPWH doon po sa Kamuning area. Yan na lang po na ang nakaamba ngayong weekend na ito. Okay. Panghuli po, Chairman, yung may parang may gagawing pagkukumpani ang DPWH, kung hindi ako nagkakamali, dito sa may bahagi po ng Magallanes Interchange. Tama ho ba yun? Opo. Kung natatandaan niyo po ito, Susan, noong nakaraang taon, magkasama po tayo. Atin pong in-inspection itong sa programa ninyo, itong Magallanes Interchange, kung saan yung dugtungan, yung mga joints po ng tulay, kung saan natutumba po yung mga motorsiklo. Ayokong pangunahan, pero malamang-lamang po ito ay kung hindi Huwebes ay Miyerkules, magsimula po yung pagkukumpuni ng Magallanes Interchange. Ito po ay mula alas 12 ng gabi hanggang alas 4:30 ng madaling araw at passable naman po ito sa araw. So gaano katagal po yung gagawin nilang pagkukumpuni dyan, Chairman? Ang sabi po sa akin, ito po ay gagawin ng 4 na buwan. 4 na buwan, ano? So magkakaroon din ho ng mga konting pagbabago sa traffic traffic rules doon sa mga dumaraan ho dyan sa Magallanes Interchange? Sa ngayon po, wala tayong masyado. Ang iniiwasan lang po natin dito yung ating pinangangambahan. Halimbawa po ay meron na namang malakas na ulan dulot ng habagat ngayon darating na mga buwan at wag naman mangyari na may pagbaha malapit sa area. Yan po ay magdudulot po ng delay o trapiko at maging yung ginagawa po ngayon na Skyway 3 na malapit din po sa area, yan po ay makakadagdag po ng delay o trapiko. So, ang maganda po rito, inaabisuhan na natin na maaga yung DPWH project sa Magallanes Interchange. Ito po pakatapos po ng World Economic Forum. At dahil bukas Friday, sabi niya may reblocking, asahan na rin natin at ihanda na ang ating mga kalooban na posibleng magkaroon ho ng mga lugar na may masisikip ang traffic dahil nga po sa weekend at may konting mga gagawin sa ilang kalsada.
Ayun nga po, at kaya hindi natin pinahintulutan yung hinihiling ng DPWH na gawin po yung Connecticut to Libertad, Mandaluyong. Dahil bagamat tapos na po yung World Economic Forum bukas, hindi naman po ibig sabihin yun nag-uwian na kagad yan. Marami pa po tayong mga delegado, mga bisita na nandito po sa Metro Manila. At malamang-lamang yung iba ho, linggo pa ho mag-uuwian. So, hindi ho natin pinahintulutan muna yung reblocking ng DPWH sa southbound bukas. Ang pinayagan lang po ay sa may Kamuning area. Okay, maraming salamat po, Chairman Francis Tolentino ng MMDA. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Susan. Magandang hapon po sa inyo.